Good morning! Thank you, Igan. Ayan, good morning ulit. At sa mga nakamiss naman sa aming kabarkadang si Drew, eto na ang pinagkakaabalahan niya right now. Yes, busy siyang naghahanda sa sikat na Ironman Challenge, isang sikat na triathlon event na isasagawa o gagawin po dyan sa Camarines Sur. Oo, astig talaga itong si Drew. Tara na, kumustahin natin siya. Sa tuloy-tuloy na paglangoy, pagbibisikleta at pagtakbo, siguradong susubukin ng sport na triathlon ang cardiovascular endurance mo. Kaya patuloy ang pagdami ng mga triathlete na na-challenge sa sport na ito. Isa ang kapuso nating si Drew Arellano sa 841 triathletes na dapat tutukan sa isa sa pinakamalaking international triathlon event na magaganap sa Pili, Camarines Sur, ang Ironman 70.3 Philippines. Aabot sa 25 bansa ang lalahok sa kompetisyong ito at hindi lang mga baguhan ng kasali, kundi pati mga professional triathletes. Sa dami na makakasabayan ni Drew sa Ironman 70.3, paano kaya niya ito pinaghahandaan? Well, pagdating sa half Ironman training, usually it's 10 to 15 hours a week, balance ng swim, biking, and running. Sa swim, madali lang for me dahil, I guess, yung swimming pool, katabi lang ng bahay ko. Yung run, kahit saan pwede ka tumakbo. Yung problema ko, yung bisikleta. Dahil hindi ka naman basta-basta pwede ka lang magbike dahil traffic sa Pilipinas. Dahil dyan, pumupunta pa si Drew sa malalayong lugar gaya ng Rizal at Tagaytay para lang makapagbisikleta. Pero kahit pa aminadong busy ang schedule niya dahil sa trabaho, ay hindi nababawasan ang dedikasyon ni Drew para makapag-ensayo. As triathletes, gusto lang namin yung satisfaction na when you cross the finish line, nagawa mo to. Yan eh. Sabi nga nila, it's not just about the race eh. It's also about the training hours that you've put in. At yung okay sa sport na to, wala kang kalaban eh. Kalaban mo lang sarili mo. At kahit paano, lahat kakampi mo. Dahil yung mga competitors mo, kahit nadadaanan ka nila o nadadaanan mo sila nagro-root sa'yo. Sa darating na linggo na magaganap ang Ironman 70.3 Philippines. Lalangoy ho kami ng 2 kilometro. Magbibisikleta ho kami ng 90 kilometers at tatakbo kami ng 21 kilometers. Good luck sa akin and thank you for the support. Hindi man manalo si Drew dito, pinaka-poging triathlete na agad siya eh. Panalo na siya. Ay, grabe. At sa puso namin, syempre, dito sa unang hirit, narito na ating astig na kabarkada, triathlete Drew. Good morning! Hi, Drew. Testing pa ako. Nasaan ka na? No. I'm still at home. O, tatawag na lang kami ulit mamaya pag may happening na joke. How are you feeling? Well, yun nga, medyo, at least I was able to stay for 8 hours. Okay, good. Usually kasi di ba before a few days before the Ironman race, kailangan well-rested ka. Yes. Yun naman yung the biggest challenge naman of it all. Kunyari, pag hindi ka professional triathlete, kumbaga, kunyari, executive ka, and kumbaga, triathlon is not your priority talaga. Yes. The whole challenge of balancing your time Totoo yan. with your work, with time with your family, lalo na Family, pag kunyari, meron exactly. kang mga anak or asawa, di ba? For me naman, siguro the Speaking of biggest pag-aasawa, challenge, wala pang asawa. Yun nga. Speaking of mag-asawa, Sorry, go ahead. The biggest challenge for me naman talaga is like, di ba nga, alam naman natin na may trabaho tayo sa unang hilig. We have to wake up really early. Totoo. And then I still have, AHA and Balikbayan. So, yun eh, parang, where do you put in the training hours? So, this year, yun yung pinakamalaking challenge ko na I know na mas ensayado ako last year kaysa this year. So, we'll wait and see kung anong mangyayari this Sunday. Oh my God. Oh, God! I feel like throwing up, man. I'm sorry. So, handa ka na, Drew. Yes, me Handa too. ka na. Wow. Handa ka na. I mean, ano yung feeling mo ngayon if you're feeling like hindi ka masyado naka-train as much as last year? Oo. Actually, may halo eh. Hindi ko alam kung parang wala sigurong kaba dahil pag ensayado ako, meron akong targeted time. Ayun. You know? Okay. Siguro ngayon parang hindi naman sobra akong kaba dahil I'm just gonna take it easy. Lalo na sa swim and the bike. Usually ganun yun eh, mga kapuso. Para sa mga hindi nakakalam,
hindi mo kailangan talaga mag-push sa bike, ay sa swim, at hindi mo rin kailangan sobrang mag-push sa bike dahil meron ka pang tatakbuhin 21 kilometers. Yes. So, ibig sabihin doon, kaya mo yan. Thank you so much, Sus. Uy, Anyway, Si Sus, tawag sa'yo Sus. kaya mo yan. So we wish you the best of luck, Good Drew. luck, Drew. I mean, I think siguro naman mag-agree ka dapat sa amin na ikaw, look, you're so Oo, sabi nga ni Susie, pogi. kahit pa hindi ka manalo, panalo ka na. alam mo, kayo kasi talaga, siyempre kaibigan ko kayo, no? Pero pinaka-pogi, basta, may pinaka-pogi doon. Kamusta mo na kami kay Piolo, okay? Pero you know, you're our guy, ha? You know you're our guy. Pero kamusta mo na rin kami, ha? And of course, to Jake, to Javi, and of all of our guys who are Lahat, joining sa camps who are there. Good luck sa inyo. At lalo na sa'yo, Drew, good luck. Thank you so much. Thank you so much for all the support. And wow, finiture ng unang hirit ngayon. I like it. At Good pumayag job. ka. That's the deal. Kaya maraming salamat for letting us into this very personal aspect of your life. We wish you the best of luck, Drew. Our prayers will be with you. Have a good, safe, and happy race, as always. Naku, pagkatapos niya, magpaplano na si Drew. Magpaplano? Oo. No? Papakasal na ba siya? Oh. Magpaplano ng susunod na race. Kailangan ulit mag-train sa susunod na race. Planuhin mo ang pagpapahinga mo. Ingat, Drew. Thank you. Get some rest after the race. Mwah. See you! Bye. Alright, ngayon naman. Oh, galing, no? Galing. Nakakaba. Pero kaya-kaya ni Drew yan. Okay, ngayon naman, puntahan natin ang ating mga kumaring sina Lynn at si Connie. Tama sila, Drew, you're our man. Pero hi, Piolo. Hi, Piolo. Kinilig talaga. Kaya kung kahapon nag-video tayo sa Hebra, ito pa mga hype at tsak lalong makakamalik mata. Yes, makakamalik mata. Ang mga ito ay yung unang sa tingin hindi hayop ang itsura ha, kundi ordinaryong bagay lang. At dahil pwedeng alagaan sa bahay, minsan ho ay mahirap silang ispatan. Mamalik mata kayo. Mamalik mata yan. Watch this. Looks can be deceiving, hindi lang sa mga tao, kundi pati rin sa pets. Masdan ang isang ito. Peluka ba ang tingin nyo? Pero hindi po ito peluka mga kapuso, ito lang naman ang Peruvian long-haired guinea pig. Isang exotic pet na mula sa kabundukan ng South America. Guinea pig kasi ideal pet for the kids. Marami nagtatanong kung nahanggat nga ba. Importante kasi like pag naprovoke nga sila, pwede silang maagat. May tamang paghawak din sa kanila eh. Kangkong, talbos ng kamote, dahon ng mangga at saging ang pangunahing diet ito. Pero kumakain din ito ng commercial pellet foods. Tumatagal ng 4 hanggang 6 na taon ang lifespan ng Peruvian long-haired guinea pig. Ito naman, ano sa palagay nyo? Bolang tinik baka mo? Hindi po mga kapuso, hedgehog o hedge pig ito. Kahit pa may pig at hog sa pangalan nito ay hindi ito baboy. Isa itong nocturnal mammal na tulog sa umaga pero aktibo sa gabi. Hira pa siya. Saka kakaiba. Kumbaga, ako kung mahilig lang talaga ako sa mga hayop. Ingat kung mag-aalaga nito dahil baka kayo matusok na matutulis na tinico spines. Commercial cat food ang kanilang kinakain at tatagal ang kanilang buhay ng 4 hanggang 7 taon. Samantala ito naman, kung akala nyo small kangaroo ay mali po kayo. Ito ang Mini Rex na isang espesyal na breed ng kuneho na sikat ngayong alagaan sa bansang Estados Unidos. Maigsi yung tenga nila, hindi ganun kahaba. Tapos yung balahibo nila, halos pino. Mas maliit siya sa talagang ordinaryong rabbit. Ang nakakatuwa sa rabbit na to, sila'y tumatayo na parang kangaroo lalo na kung pinapakain o pag bumabati sa kapwa kuneho. Pellet, damo at mga prutas ang kinakain ng Mini Rex at tatagal ang kanilang buhay ng 5 to 8 years. Kaya mga kapuso, next time kayo makita ng anumang bagay ay mag-isip-isip muna dahil baka ang akala nyong bagay ay isang hayop na pwede palang gawing pet. Ang cute, sinusuklayan pa yung guinea pig. Parang gusto ko tuloy magkaroon. Para siyang Shih Tzu no? Oo nga. Na mas matipid. Kasi gulay lang pwede na. Shih Tzu na hindi tumatahol. Ayan. Ayun. Okay mga kapuso, dyan lang po kayo. Balik agad ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. San Jose ng good morning! Ayan, Marvin, ano ang ating recipe for today? Hoy, almondigas na mas malasa dahil sa Del Monte San Jose ng Sarap All-in-One Seasoning na kukumpleto sa lasa ng inyong mga lutuin. Kompleto na talaga
talaga ang Sanduserang Sarap All-in-One Seasoning dahil flavor ito ng 12 ingredients. Meron ng kamatis, sibuyas, garlic, at iba pa. Sanduserang sarap talaga, kaya simulan na! Game! First step, we have to make the meatballs. Combine ground pork, green onions, red bell pepper, egg, carrots, flour, at Del Monte Sanduserang Sarap All-in-One Seasoning. Mix well. Form into 2 teaspoon balls and then set aside. For the soup, combine the broth, carrots, at Sanduserang Sarap All-in-One Seasoning. Cover and simmer for 5 minutes. Add meatballs, simmer for another 10 minutes. Add miswa and green onions and simmer once. Yun! Nanunuot ang lasa. Alam mo, winner talaga yung Sanduserang Sarap. Sanduserang Sarap, Sanduserang Sustansya. This recipe is a good source of iron na nakakatulong magkaroon ng healthy red blood cells. Yan ang affordable nutrition hatid po sa inyo ng Del Monte Kitchenomics. Kaya tawag na sa 8977-7000 for free recipes and membership. Enjoy your sabaw! Wow! Bow! Del Monte Kitchenomics. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Del Monte Kitchenomics.